Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kasama na rin po itong mga mahal sa buhay. Alright, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal and public service program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, bago tayo magpatuloy, I would like to make use of this opportunity para po ma-announce po ninyo ang big news, good news po. Ang Batas Pinoy po, meron na po tayong account, no, page po sa Facebook, no. You could reach me there sa Batas Pinoy page po natin where you could siyempre you could send your comments, your questions at sa abot po ng ating makakaya ay masagot po natin ang inyong katanungan. Okay? Sa mga bago po lang po itong account na ito sa Facebook natin, ay at this very moment po baka mabibilang lang sa daliri, no, ang nagpapalo po dito. So perhaps you could be his part of the history na nasa top 100 po kayo na original followers po ng Batas Pinoy sa Facebook. So please do the please pakatulungan po niyo ko at paki-spread out po yung balita ni good news, no, sa ating kababayan, kaibigan, kamag-anak o inyong mga kakilala po ninyo at matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na ma-enhance po ang ating capacity to reach out our kababayans, no, through another platform, no, sa Facebook naman po. In addition dito po sa ating regular na YouTube channels po natin. So yes po, pakitulungan po ninyo and spread the good news. Okay? Maraming salamat. And of course, I would like also to take this opportunity to thanks our subscribers, sharers, and likers po dito sa YouTube, no? Because of your help, because of your support, ay patuloy po tayong nandito at pinapalawig po natin ang ating advokasya, no? Na mapagbigay po ng kaakibat na legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, no? Bahay ba ninyo, kamag-anak o kakilala nyo. At upang sila rin, ay meron silang mapupulot sa pinag-usapan natin dahil sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat. Okay, let's now proceed with our topic for today. Ang ating pong topic ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Mary Jane Sagrado. 5089, okay? Ito may kinalaman sa karapatan po ng isang agricultural tenant, no? Sa lupang sinasaka. Ito yung sulat niya. Good evening, attorney. Ask ko lang, yung papa ko kasi mga 50 years na din nagsaka sa lupa. Tapos parang ginigipit na kami kasi sabi ng may-ari, tataasan ang upa ng lupa kasi parang gusto na nilang kunin. Okay? Pwede ba kaming magreklamo kung sakaling ituloy nila ang pagtaas ng upa? Kasi ang gusto yata ng may-ari, may poll kami na disqualified tenant na hindi magbabayad ng upa kasi tataasan nila ang upa. Okay? Magkano ba pwedeng naming i-demand sa kanila kung sakaling kukunin nila ang lupa? Please advise po. Alright. Okay, ganito yan. Lagi nating sinasabi na alinsulod sa provision ng Republic Act 3844 as amended, no, sa ilalim ng ng section 34, yung first clause doon. Una, ang tenant, no, ay mayroon security of tenure yan. Palagi natin sinasabi. Ano ba ibig sabihin ng security of tenure? Aba, hindi kayo pwedeng paalisin niya sa lupang sinasaka nang wala pong legal na kadahilanan. Ang isa yan ay yung una, ay 'pag hindi kayo nagbabayad ng upa, no, except na lang kung halimbawa ang reason ng hindi kayo magbayad ng upa ay dahil nagkaroon ng kalamidad, baha, lindol o nasira ang inyong bagyo, nasira ang inyong crops, hindi kayo nakapagbayad, no. Pero outside of that, kailangan, bayad kayo ng upa at saka walang abandonment na nangyari, personal cultivation. Now, ang tanong dito ngayon ay magkano kung tataas ba ng upa, magkano ba dapat itaas ng upa? Magkano ba talagang upa ng isang tenant, okay? Una, as a rule po, wala pong, ang the first rule is, siyempre depende yan sa usapan ng may-ari ng lupa at saka ng tenant. Magkano bang ibabayad na upa o katumbas na produkto ng kanyang lupang sinasaka na dapat i-share niya doon sa may-ari ng lupa, okay? The more magkasundo sila freely, mas mabuti. Pero
para po maiwasan yung pag-aabuso ng may-ari ng lupa, may sinasabi po ang batas na ang upa na sisingilin ng ng, ah, ng may-ari doon sa tenant is hindi lalampas sa 25%, 'no, of the average normal harvest during the past 3 agricultural year immediately preceding the date na nagkaroon sila ng leasehold doon sa lupa. So, merong ceiling. So, 'pag lumampas na halimbawa tataasan ng may-ari ng lupa yung upa na lampas pa sa 25% on the average gross harvest during the 3 agricultural year immediately preceding the date of the leasehold, aba, eh, lampas na po yun. In short, mayroong ceiling. So, hindi pwedeng tataas ang upa ninyo, 'no, ng tenant ng 25%, 'no, lampas sa 25% based on the average gross harvest, 'no, for in the last preceding years na nagkaroon kayo ng leasehold arrangement. So 'yon ang maging pagbabasehan nito, 'no. Ito'y 'to, on top of that, nakalagay dito, ah, and ay deductible din, 'no, at dito deductible din yung cost ng seeds o binhi, cost of harvesting, dressing, loading, hauling, processing, whichever is applicable. So halimbawa, kung ano 'yan, kung, mais o, palay, okay, meron kayong cost ng binhi, meron kayong cost sa pag-hauling niyan, pagpagiling niyan, okay, ay deductible po 'yan as your expense, no? So, 'yan ang inyong karapatan. So, ang pinaka-the best niyan ay get in touch with the Department of, Agrarian Reform for assistance, okay? At ito dapat ang may guidance sa inyo na hindi lalampas ng 25%. Now, kung sakali may tanong siya, magkano ba na ang aming i-demand sa kanila kung sabay paalisin ang isang tenant? Well, kung voluntary rin yung i-surrender yung lupang sinasaka, okay? Okay? You could be entitled to disturbance compensation. Ano yung disturbance compensation? Ang halaga nito is yung 5 years, equivalent to 5 years na rental na ibinabayad ninyo sa tenant. Okay? Doon sa may-ari ng lupa. I'm sorry, no? So, 25, 5 years. Kung halimbawa, umuupa kayo ng halimbawa, ay bawat crop harvest, ay nag-uupa kayo ng 5,000 o 3,000. Okay? Ang sabi ng batas ay, the equivalent ng disturbance compensation is 5 years, no? Based on the gross harvest, no? Based on the 3 preceding agricultural crops. Doon ibinabase. Plus, dahil 50 years na nagsaka ang tatay mo do'n. So kung ano mang puno na tinanim ng tatay mo do'n, improvements na nakapag-enhance ng value ng lupa, 'no? At pinapakinabangan ito ng may-ari ng lupa, aba entitled din ang tatay ninyo na mabayaran siya ng, the equivalent of one half ng labor cost, 'no, doon sa pagtanim niya doon sa mga puno. Now, since 50 years na hindi natin alam kung magkano ba yung labor cost equivalent during that time or during the last 20 or 30 years, ang may datos lang dito ay of course yung tinatawag nating Municipal Agrarian Reform Officer, yung MARO ng DAR, no? O sa Department of Agrarian Reform. So ang gagawin po ninyo ay makipag-ugnayan kayo sa pinakamalapit na office ng DAR na may jurisdiction sa inyong lupa. At yun, kung paalisin kayo ng may-ari o tataasan kayo, ireklamo ninyo yan sa DAR at dito magkakaroon ng pagdinig at ang babasihan ng DAR, no, kung sakali man magkaroon ng pag-increase, no, ay siyempre yung sinasabi ng batas na ating na mention earlier na whatever rent, no, that is being imposed should not exceed, no, 25% of the average normal harvest during the 3 agricultural year immediately preceding the leasehold, no, doon sa lupang sinasaka, and plus yung deductible din yung sinasabi nating cost of the harvest, no, katulad niyang seeds, ang binhi, cost of harvesting, dressing, loading, hauling, and processing, whichever is applicable. Ito po isang ayon sa Section 34 Republic Act 3844 as amended. So I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin ni Mary Jane Sagrado. All right? So
Okay, bago tayo magpatuloy, I would like again 'no, sa kapapasok pa lang, I would like to, spread the good news 'no, na meron na po tayong ang Batas Pinoy po, meron na po tayong, Facebook account, page po 'no, sa Facebook, you could reach Batas Pinoy. Sa Facebook, i-search lang po ninyo Batas Pinoy and you could reach me there, and perhaps na we could, ito ma-enhance po natin ang capacity ng Batas Pinoy na ma-reach out po natin ang ating mga kababayan and masagot po natin ang mga, comments ninyo 'no, mga queries po ninyo sa abot po ng ating makakaya. In addition po dito po sa ating channel sa YouTube, okay. So, please, tulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na magkaroon po tayo ng, followers 'no. Sa ngayon tulad ng nabanggit ko earlier, baka bibilang pa lang po sa daliri ang ating followers kasi po kabubukas pa lang po ang ating account sa Facebook. So, perhaps you could help me out 'no, in this endeavor, okay? At marami tayong ma-reach out 'no, na ating mga kababayan. Hanggang dito lang muna tayo and I hope 'no, to see you again in the next, video po natin and of course, doon po sa ating bagong Facebook, account po ng Batas Pinoy. Maraming salamat and God bless and I hope to see you again soon. Bye-bye.